Sa isang silid-aralan sa silangang bahagi ng Maynila, madalas marinig noon ang boses ni Ginoong Andoy Salcedo, malumanay, may halong karisma at punong-puno ng malasakit. Guro siya sa isang pampublikong paaralan na matagal nang kinikilala ng buong barangay dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga batang halos walang-wala. Bago pa man dumating ang mga programang feeding ng gobyerno, si Ginoong Andoy na ang unang nagdadala ng tinapay at gatas mula sa sarili niyang bulsa para sa mga batang pumapasok ng walang almusal. Hindi man nakapag-asawa, minahal niya ang kanyang mga estudyante na parang sarili niyang anak. Walang batang bobo, may batang gutom at pagod lang, palagi niyang sinasabi habang tinatapik ang balikat ng mga batang natatakot magkamali sa harap ng klase. Ngunit isang gabi ng tag-ulan, biglang nagbago ang lahat. Galing siya noon sa paaralan matapos tumalo sa isang seminar para sa mga guro. Habang pauwi sa isang masikip na eskinita, nakarinig siya ng sigaw. Isang batang lalaki, isa sa mga estudyante niya, si Enrico, ang nasagasaan sa gilid ng kalsada habang tumatawid. Agad na tumakbo si Andoy, kahit masungit ang ulan at madulas ang kalsada. Walang pakialam sa sarili, agad niyang niyakap ang bata at tinangkang isalba ito mula sa kasunod pang sasakyan na mabilis na paparating. Isang puting SUV ang bumangga sa kanila. Tumilapon si Enrico sa gilid, ngunit ligtas. Si Andoy ang tumanggap ng matinding tama. Nawalan siya ng malay sa mismong kalsada. At mula sa gabing iyon, tuluyan siyang nabulag. Isang buwan siyang nasa ospital. Ngunit dahil sa kakulangan ng pondo at kawalan ng maaasahan sa buhay, pinauwi rin siya nang wala man lang tulong mula sa lokal na pamahalaan. Hindi siya kwalipikado sa pensyon dahil sa technicality sa kanyang employment status. Isang contractual teacher lamang daw siya noong huling taon. Pasensya na po, Mang Andoy, sabi ng babaeng social worker habang napayuko. Kahit kami po, naiiyak sa sitwasyon niyo pero wala pong malinaw na record na makakapagpatunay ng regular employment ninyo. Okay lang, Hija, sagot niya habang nakangiti. Hindi ko naman sinukat ang buhay sa dami ng benepisyo, kundi sa dami ng batang napasaya. Ilang linggo makalipas ang kanyang paglabas sa ospital, sinimulan ni Mang Andoy ang bagong kabanata ng kanyang buhay bilang bulag na tindero sa bangketa. Nagtinda siya ng ballpen, kindi at minsan ay maliit na rosaryo. Pumwesto siya sa isang sulok malapit sa LRE Libertad Station, sa tabi ng poste kung saan dumadaan ang maraming empleyado at estudyante. Nang una siyang lumabas na may dalang maliit na tray, bitbit sa leeg ang handang cardboard na may nakasulat na bulag. Dating guro, hindi na mamalimos kundi nagtitinda. Marami ang nagulat. Si Sir Andoy to, di ba? Bulong ng isang dating estudyante. Oo nga, siya yung teacher na nagbigay sa akin ng tsinelas noon. Marami ang lumapit. May ilan na bumibili lang para tumulong. May ilan na talagang huminto para makipagkamustahan. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong kalagayan, si Mang Andoy ay hindi kailanman naging malungkot. Salamat po, anak. Pero mas masaya ako na nakakausap ko kayo muli. Taniya sa isang dating estudyanteng nag-abot ng 500. Sa araw-araw niyang pagtitinda, dala ni Mang Andoy ang tinig ng isang taong hindi kailanmang natalo ng kapansanan. Nakangiti siya sa lahat. Kilala na siya ng mga security guard, ng mga kargador sa tabi ng palengke, at maging ng mga street vendor na nakapwesto malapit sa kanya. Sir Andoy, upo muna kayo rito. Mainit sa pwesto nyo. Alok ng kapwa vendor na si Ate Nita. Salamat, Nita, pero okay lang. Masaya akong makitang may bumibili sa candy ko dahil alam kong pinaghirapan ko to. Isang gabing mahangin, habang nag-aayos ng kanyang mga paninda, naramdaman ni Mang Andoy ang munting kamay na humawak sa kanyang braso. Kuya Andoy, ako po si Gio. Pwede po ba akong tumulong sa inyo? Tanong ng isang batang kalye na may daladalang supot ng basyo. Ngumiti si Mang Andoy. Walang bayad ito, anak. Pero kung gusto mong may makakausap tuwing gabi, dito ka lang.
Mula noon, naging magkaibigan sila ni Gio. Si Gio ang tumutulong sa kanya na magbuhat ng tray, magpilang ng sukli, at paminsan ay mangharana ng mga dumadaan gamit ang pasag niyang gitara. At sa gitna ng lahat ng ito, walang nakakaalam. Hindi si Gio, hindi ang mga vendor, hindi ang dumadaan. Nasa likod ng masasayang ngiti ni Mang Andoy ay may lalaking lihim na nagmamasid sa kanya. Isang lalaking nakakoat, palaging may suot na mamahaling relo, at mahilig sa kape ng mamahaling kafe sa kanto. Isang lalaking sa bawat pagdaan ay ila may bumabalik na alaala. Ngunit sa ngayon, si Mang Andoy ay nananatiling inspirasyon sa lahat. Isang guro na kahit binalot ng dilim ang paningin, ay patuloy na liwanag sa lansangan. Baka hindi ko na nakikita ang mukha nyo, aniya minsan sa grupo ng mga batang kalye. Pero nararamdaman ko ang kabutihan ng puso nyo, at yon ang mahalaga. Sa loob ng isang tinted na SUV, na nakaparada sa tapat ng isang lumang gusali sa Makati, tahimik na nathaupo si Silas Montenegro. Suot ang isang itim na coat, itim na shades, at relo na isang buwang sahod ng ordinaryong manggagawa. Sa unang tingin, isa siyang perpektong imahe ng tagumpay. Makisig, matalino, at palaging kumpiyansa sa bawat kilos. Ngunit sa likod ng mamasalamin, may matang laging mapagmasid, at may noo na laging kunot. Para bang bawat segundo ay pasan niya ang bigat ng daigdig. Isang tawag mula sa kanyang personal assistant ang pumunit sa katahimikan ng sasakyan. "Sir, the documents for the Divisoria property are ready for signature." "Good," malamig niyang tugon. "Send them over. I want to finalize everything by tonight." "Yes, Mr. Montenegro." Ibinalik niya ang cellphone sa loob ng suit at ibinaling ang tingin sa kalsadang puno ng vendor, estudyante, ulubi at trapik. Napansin niyang may isang lugar sa tabi ng poste na tila laging may tao, isang matandang bulag na nakaupo roon araw-araw. Napakunot ang kanyang noo. Araw-araw siyang dumaraan sa kalye ring iyon papunta sa opisina ng Montenegro Holdings. Ngunit na yun lang niya pinagtuunan ng pansin ang matanda. Hindi dahil naawa siya, kundi dahil may kung anong kakaiba ang pakiramdam niya tuwing dumaraan sa harap ng lalaking iyon. Wala pang barangay ordinance para sa ganyang klaseng pag-ukupa sa kalsada? Bulalas niya sa kanyang driver. Tahimik lang ang driver. Lahat gusto tumira sa Maynila, pero hindi lahat may karapatang palumpo sa progreso. Si Silas Montenegro ay kilala sa mundo ng negosyo bilang isang visionary. Bumili siya ng mga abandoned properties, binuhay ang mga ito at pinatakbo bilang mga lifestyle centers at commercial hubs. Subalit, sa likod ng mga papuring iyon, may reputasyon din siyang malamig, walang pakialam sa mga maralita at laging kontra sa street vendors. Kapag basura ang ugat, basura ang bunga. Minsan niyang sinabi sa isang press conference patungkol sa mga informal settlers. Hindi ito basta paninindigan lang, may pinanggagalingan. Nung bata pa si Silas, siya'y nakatira sa isang malawak na mansyon sa Alabang. Ang kanyang ama, si Alfred Montenegro, ay isang kilalang politiko na halos laging nasa dyaryo. Hindi dahil sa mga proyekto, kundi sa mga anomalya at eskandalo. Lumaki si Silas sa loob ng bahay na maraming yaman ngunit walang yakap. Ang ina niyang si Rina, isang dating beauty queen, ay umalis nang si Silas ay 9 na taong gulang pa lamang. Matapos mapuno sa pambababae at pang-aabuso ng kanyang ama. Bago siya umalis, niyatap siya ng kanyang ina habang umiiyak. "Silas, patawad. Hindi ko na kaya. Pero balang araw, sana maintindihan mo." At sa gabing iyon, sa tapat ng gate, inihatid niya ang kanyang ina sa taxi. Walang ideya na yon na pala ang huling beses niya itong makikita. Pagkalipas ng ilang taon, pumutok ang balita. Nakulong si Alfred Montenegro dahil sa kasong pandarambong. Ilang milyon ang nawala sa kaban ng bayan. Binansagan siyang pagnanakaw ng isang henerasyon.
At si Silas, na nooy 14 na taong gulang, ay sa pilitang pinadala sa Amerika upang makalayo sa gulo. Sa loob ng ilang taon, lumaki siyang mag-isa sa piling ng mga madreng Amerikana. Doon, natuto siyang hindi umasa sa kahit sino. Lahat ng sakit ng nakaraan ay isinuksok sa isang bahagi ng puso niyang unti-unting nagyelo. Kaya nang bumalik siya sa Pilipinas sa edad na 13, dala ang yaman na pinaghirapan niya sa tech investments, may isa siyang layunin: ayusin ang lahat ng iniwang gulo ng kanyang pamilya. At kung may isang bagay na ayaw niyang makita, yon ay ang anino ng kahirapan. Ngunit isang umaga, habang papunta sa site inspection sa Pasay, naipit sa traffic ang kanyang SUV sa kanto ng LRT Libertad Station. Lumapit ang isang batang kalye at kumatok sa bintana. "Sir, ballpen po o candy para sa matandang bulag po." Itinuro ng bata ang poste kung saan naroon si Mang Andoy. Nakatayo ito, may dalang tray, hawak ang tungkod, nakangiti. Napalingon si Silas sa isang iglap, para bang may humila sa kanyang alaala. Tila may naalala siyang boses, malumanay, may kumpas, may mukhang malabo, pero pamilyar. Hindi niya alam kung bakit, pero bumaba siya sa kotse. Lumapit siya sa matanda at kunwaring bumili ng ballpen. "Magkano to?" malamig niyang tanong. "2 lang po, sir," sagot ng matanda habang nakangiti. Inabot ni Silas ang 5 piso. Nang inaabot ng matanda ang sukli, biglang napatigil si Silas. Napansin niyang nanginginig ang kamay ng matanda at sa likod ng ngiti nito ay isang uri ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. "Salamat po, iho. Bihira na ang kagaya mong bumababa para lang manabot. Mapagpala ka sana," bulong ng matanda. Ngunit sa halip na umalis, tinitigan lang ni Silas ang mukha nito. Pinagmasdan niya ang bawat linya ng noo, ang tikas ng panga, ang pamilyar na paraan ng pagsasalita. Tila kilala niya ang boses na ito mula sa nakaraan. Isang boses na minsan nang sumigaw sa kanya, "Hindi kasalanan ng bata ang kasalanan ng magulang." Napakurap si Silas. Pinutol ang pag-iisip. Umiling siya at naglakad palayo. Pagbalik niya sa loob ng sasakyan, tahimik siyang nakatingin sa tray ng paninda ng matanda mula sa loob ng salamin. "Sir, okay lang po ba kayo?" tanong ng driver. "Uulitin mo ang daan bukas. Gusto kong dumaan ulit dito," maikling sagot ni Silas. "Bakit po?" "Hindi ko pa alam pero may kailangang buuin." Sa mga susunod na linggo, hindi na nakalimot si Silas Montenegro sa matandang bulag sa poste ng Libertad. Tuwing umaga, kahit may mas mabilis na ruta, pinipilit niyang dumaan sa bangketa kung saan naroon si Mang Andoy. Palaging nasa parehong pwesto, palaging may parehong ngiti sa labi. Sa simula, sinabihan pa niya ang kanyang driver, si Benny, ng ganito, "Bumagal ka pagdating sa poste. Gusto kong bumaba." Hindi naman nagtaka si Benny, nakasanayan na niyang sundin si Silas kahit walang paliwanag. Ngunit sa tuwing bumababa ito, wala siyang pinapalampas na kahit anong detalye. Palaging may hawak si Silas na barya, isang 5 piso o 10, paminsan 20, at palagi inilalagay ito ni Silas sa tray ni Mang Andoy. Wala namang kakaiba roon, kung hindi lang dahil sa isang bagay. Hindi siya umaalis agad. Tumatayo siya roon, sa harap ng matanda, tahimik lang, para bang may iniintay. Hindi binabati si Mang Andoy. Hindi rin naglalakad palayo. Nakatayo lang. Parang sinusuri ang isang bagay na hindi niya maunawaan. Isang umaga, nang mapansin ni Mang Andoy ang paghinto niya, nagsalita ito. "Muli kang dumaan, iho. Maaliwalas ang umaga, hindi ba?" Hindi sumagot si Silas. Inilapag ang 10 pisong barya sa tray, sabay kuha ng isang kindi. Ngunit hindi niya nilabanan ang tukso. Dinagdagan niya ito ng isa pang kindi, at isa pa, hanggang sa 5 na. Tumingin siya sa mukha ni Mang Andoy. Nakangiti pa rin.
tila walang napapansin. At doon nagsimula ang bagong ritual ni Silas. Araw-araw siyang dumaraan, magbibigay ng barya at mag-iiwan ng konting pangbuo ng loob. Isang kindi, isang ballpen, minsan isang maliit na rosaryo. Wala namang halaga sa kanya iyon. Ngunit bawat pag-alis niya, may kung anong bigat na nababawasan sa dibdib niya. Hanggang sa isang araw, hindi lamang kendi ang kinuha niya. Nang araw na iyon, mas maraming tao sa paligid. May estudyante, vendor, at isang batang tumatakbo-takbo dala ang panindang chichirya. Si Silas, gaya ng nakasanayan, bumaba. Ngunit sa halip na kendi, kinuha niya ang 3 balpen, isa sa mga pinakamahalagang paninda sa tray ni Mang Andoy. Sa isang mabilis na kilos, inilagay niya ito sa bulsa ng coat niya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya ring maipaliwanag ang nararamdaman niya pagkatapos. Pag-alis niya, pinakiramdaman niya ang paligid. Walang reaksyon, tahimik, at si Mang Andoy, nakaupo lang, tila walang alam. Ngunit bago siya makaabot sa sasakyan, isang tinig ang pumigil sa kanyang hakbang. Hidyo, tumigil siya. Napalingon, si Mang Andoy nakatingin sa direksyong pinanggalingan niya, nakataas ang mukha. Masarap ba ang kendi? Tanong ng matanda. Nag-init ang batok ni Silas. Napatingin siya sa tray. Wala namang kendi ang kinuha niya ngayon. O baka ballpen ang hilig mo talaga? Dagdag pa ni Mang Andoy. Halos bulong pero malinaw. Napatingin si Silas sa matanda. Tila isang saglit na katahimikan ang pumatong sa paligid. Walang nagsasalita kahit ang mga vendor sa gilid. Pero si Mang Andoy nakangiti. Hindi mapanumbat, hindi galit. Isang ngiti lang na ila nagsasabing, alam ko pero okay lang. Hindi ko alam kung sinasadya mo, iho, patuloy ng matanda, o baka hinahanap mo lang ang sagot sa kung anong bumabagabag sa'yo. Hindi sumagot si Silas, pero ang puso niya parang biglang bumilis ang tibok. Bumalik siya sa SUV, hindi nagsalita. Sa loob ng sasakyan, tinanggal niya ang coat at dahan-dahang inilabas ang mga ballpen sa bulsa. Tiningnan niya ito, karaniwang panindang 3 piso lang sa Divisoria. Pero sa kamay niya, tila may bigat itong hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, muling bumalik si Silas. Ngunit sa halip na barya, dinala niya ang mga ballpen sa isang maliit na paper bag. Tahimik niya itong ibinalik sa tray ni Mang Andoy. Pasensya na, wala siyang ideya kung bakit niya ito sinabing bigla. At sa kanyang gulat, mumiti si Mang Andoy. Ayos lang iho, minsan kahit ang kamay ay gumagawa ng bagay na hindi alam ng puso o baka kabaliktaran. Bakit hindi ka galit? Tanong ni Silas, halos pabulong. Dahil hindi ako bulag sa puso, sagot ni Mang Andoy. At minsan, ang mga taong tila matitigas ay mga batang nawalan ng gabay. Hindi galit ang kailangan nila, kundi pag-unawa. Mula noon, lalong lumalim ang mga pagbisita ni Silas. Hindi na siya basta bumibili. Nagtatanong na siya. Minsan, nauupo siya sa gilid ng tray ni Mang Andoy at nakikinig sa kanyang mga kwento. Tungkol sa pagtuturo, tungkol sa mga batang walang tsinelas pero may pangarap, tungkol sa liwanag kahit sa gitna ng dilim. Hindi ka ba nahirapan noong nabulag ka? Minsang tanong ni Silas. Oo anak, pero alam mo bang mas nakakatakot ang mabulag sa kabutihan kaysa sa paningin? Hindi alam ni Silas kung bakit, pero sa bawat araw na lumilipas, may unti-unting gumigising sa loob niya. Isang bahagi ng pagkatao niyang matagal nang natutulog o baka itinago. At hindi niya alam habang siya'y nakikinig kay Mang Andoy, may isang batang tahimik na nakamasid mula sa di kalayuan. Si Gio, ang batang kalye na minsang sinagip ni Mang Andoy mula sa sigaw ng mundo, ay pinapanood sila. Tahimik lang, pero alam niya may kwento na ring nabubuo. Maaga pa lamang ay gising na si Gio, ang 12 taong gulang na batang kalye na halos sa bangketa na lumaki. Madalas ay makikita siyang may hawak na sako ng plastik
namumulot ng bote at lata. Ngunit simula nang makilala niya si Mang Andoy, nagbago ang direksyon ng kanyang araw. Hindi lang basta pakikipagkaibigan ang turing ni Gio kay Mang Andoy. Itinuturing niya itong lolo, guro, minsan pa nga ay parang ama. Siya ang tumutulong kay Mang Andoy sa pag-aayos ng tray, paglalatag ng basahan sa semento at pagbibilang ng paninda tuwing 7:00 ng umaga. Lolo Andoy, pareho po ulit ang laman ng tray natin ngayon, no? Tanong niya habang nililinis ang mga kende at ballpen sa isang basang panyo. Oo, Gio, hindi naman lumalabas sa panaginip ang bagong paninda eh. Sagot ng matanda sabay tawa. Mamaya po, ididikit ko ulit yung karton natin. Medyo nilipad ng hangin kahapon. Salamat anak, talagang mapagkakatiwalaan ka. Walang ibang taong ganon ang tingin kay Gio. Palaging batikos, palaging tingin sa kanya ay magnanakaw o istorbo. Pero kay Mang Andoy, isa siyang matapat at mahalagang kasama. Isang umaga, habang inaayos niya ang paninda, napansin niyang papalapit ang isang lalaking nakaitim na coat. Mamahalin ang sapatos, may hawak na kape at suot ang sunglasses kahit hindi maaraw. Wala siyang ibang inisip kundi mayaman to. Tumigil ang lalaki sa harap nila. Tahimik lang, inilapag ang barya sa tray ni Mang Andoy, saka unti-unting kinuha ang 2 candy at isang ballpen. Parang walang kasamang hiya o kaba. Napakunot ang noo ni Gio. Hindi siya sigurado kung tama ang nakita niya. Pero hindi siya nagsalita. Nanood lang. Kinagabihan. Hindi siya mapakali. Naalala niya na may luma siyang cellphone, isang keypad phone na may kamera, na minsang natagpuan sa isang basurahan. Bagamat wala na itong SIM card at hindi na makatawag, gumagana pa rin ang video recorder. Kinabukasan, maaga siyang bumalik. Inihanda niya ang cellphone at ikinubli ito sa likod ng kahon ng paninda. Ipinuwesto niya ito para kita ang tray ni Mang Andoy at ang daraanan ng misteryosong lalaki. Makalipas ang kalahating oras, dumating muli ang lalaki. Parehong kilos, naghulog ng barya, kumuha ng 3 ballpen at candy. Mabilis ay banayad, parang sanay. Kinagabihan, pinanood ni Gio ang video. Halos hindi siya makahinga. Hindi dahil sa galit, kundi sa tanong, bakit? Kinabukasan, habang nag-aayos ng candy, lumapit si Gio kay Mang Andoy. Lolo, may tatanungin po sana ako, pero baka magalit kayo. Aba, kung may tanong ka, itanong mo. Di ba yan ang ginagawa ng mga matatalinong bata? Sagot ng matanda habang nakaabang sa mga yabag ng mga dumadaan. Yung lalaki pong nakaitim, yung lagi pong bumibili ng ballpen. Oo, si Hijo. Mabait yun. Laging nagbibigay kahit di bumibili minsan. Pero nakita ko pong minsan, umuuwi siyang may bitbit na 5 candy at 3 ballpen. Hindi po ba sobra po yun? Hindi agad sumagot si Mang Andoy. Sa halip, mumiti lang ito habang nakapikit. Parang may naisip na alaala. Baka kailangan niya rin, Gio. Napakunot ang noo ni Gio. Pero parang hindi naman siya mukhang nangangailangan, Lolo. Nakaporma, may kotse, ang mahal ng kape. Hindi lahat ng kailangan ay pisikal, anak. Minsan ang nataw na candy ay panubok sa konsensya o paghahanap sa sagot. Pero Lolo, hindi po ba mali yun? Siguro nga, pero ang bawat mali may dahilan. Hindi ko sinasabing tama siya, pero hindi ko rin siya huhusgahan. Kasi sa bawat kilos ng tao, may sugat na hindi natin nakikita. Hindi na muling nag-usisa si Gio tungkol doon. Pero sa loob niya, hindi siya mapalagay. Iba ang pakiramdam niya. May halong pagtatanggol para kay Mang Andoy at may halong pagkamuhi sa taong mukhang walang malasakit pero bumabalik-balik araw-araw. Dahil dito, nagsimula siyang mag-ipon ng clips. Araw-araw pinapalitan niya ang memory card ng lumang cellphone. Iniisa-isa ang mga kuha. Minsan, sinusundan pa niya ang lalaki hanggang sa sakayan ng kotse. Nakuha niya ang plate number. Iniskan niya ang logo sa coat nito. Sinubukang alamin
kung sino siya. Minsan, may lumapit na babaeng estudyante kay Mang Andoy. Tay, na-feature po kayo sa group chat naming Street Smiles. May kumuha po kasi ng picture nyo. Nakaka-inspire daw po kayo. Noko, baka mawalan ako ng customer niyan kapag sikat na ako. Biro ng matanda. Hindi po, baka lalo kayong dumami ang bumibili. Naisip ni Gio, bakit hindi ko subukang ilabas ang katotohanan para malaman nila kung sino ang nagnanakaw kay Lolo. Pero naalala niya ang sinabi ni Mang Andoy. Hindi lahat ng pagkakamali kinakailangan ipahiya. Sa halip, inisip niyang bantayan lang. Tahimik, hindi para manira, kundi para maghintay. Baka nga, sa likod ng pagkuha ay may gustong maibalik. At tuwing umaga, habang naroroon pa rin si Mang Andoy sa poste, nananatiling ang bagyong walang tunog ay patuloy na umiikot sa paligid nila. Isang milyonaryong may dalang anino ng kahapon, isang matandang bulag na may liwanag sa puso, at isang batang kalye na tahimik na sumusubaybay sa kwentong pilit nilang binubuo. Lolo, bulong ni Gio isang hapon. Baka yung mga nawawala sa tray mo, balang araw ibabalik rin niya. Kung hindi man niya ibalik anak, sagot ni Mang Andoy, baka sa kanya bumalik ang matagal nang nawala. Hindi na nawala sa araw-araw na routine ni Silas Montenegro ang pagdaan sa bangketang may poste malapit sa Libertad Station. Sa kanyang listahan ng mahahalagang pulong at transaksyong tumatakbo sa milyon-milyong piso, tila ang ilang minutong pagtigil sa harap ni Mang Andoy ang siyang may pinakamabigat na tanong. At hindi niya alam kung bakit. Tuwing nakikita niya ang matanda, may pamilyar na lamig at bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Gaya ng dati, hindi siya nagsasalita. Maguhulog lang ng barya, kukuha ng kindi at minsan mananatiling nakatayo ng ilang minuto. Hanggang sa isang umagang yon, tumama sa kanya ang tinig ni Mang Andoy sa kakaibang paraan. Magandang umaga, iho. Nariyan ka na naman. Salamat sa hindi pagsasawang pagdaan. Simple lang ang mga salitang iyon, pero ang tono, ang pagbigkas, parang tinig ng isang alaala. Parang tinig ng isang taong matagal nang kilala. Pagbalik niya sa opisina, hindi siya mapakali. Tumayo siya sa harap ng floor-to-ceiling na salamin ng kanyang opisina at pinagmasdan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang ingay ng lungsod, dati musika sa kanyang tagumpay, ngayon ay parang walang saysay. Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan ng kanyang condo unit, lumang alaala ang muling bumangon. Sa isang panaginip, muling naging bata si Silas, 8 taong gulang, nakaupo sa isang bangkong bakal sa loob ng isang silid ng korte. Nakatali ang kanyang maliit na mga kamay sa tuhod, habang sa harapan, nagsasalita ang kanyang ama na may galit sa mga mata. Walang kwenta yang batang yan. Lumaki sa luho pero suwail. Saan ako nagkamali? Isang lalaki ang tumindig mula sa likuran. Hindi niya agad maaninag ang mukha nito sa panaginip, pero narinig niya ang tinig nito. Matatag, banayad, puno ng katarungan. Hindi po kasalanan ng bata ang kasalanan ng magulang. Mariing sabi ng lalaki. Ang pagdidisiplina ay hindi karahasan. Ang pagmamahal ay hindi dapat takutin. Nagising si Silas na pawis at mabilis ang tibok ng puso. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nalito siya. Hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa nakaraan, isang bahagi ng kanyang kabataan na matagal na niyang nilibing, ngunit ngayoy unti-unting humuhukay pabalik. Kinabukasan, bumalik siya kay Mang Andoy. Bumaba siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik lang siyang tumayo roon, tinitigan ng matandang nakaupo sa bangketa habang inaayos ang kanyang tray ng paninda. Lolo, hindi niya alam kung bakit siya nagsalita. Kayo ba ay naging guro? Bahagyang lumingon si Mang Andoy sa kanyang direksyon. Bahagyang nginitian siya. Maraming taon na, hiho. Oo, nagpakilala ako noon bilang guro, hindi sa pamamagitan ng titulo, kundi sa pagmamalasakit. Tumigil si Silas. Napalunok.
Ang boses, ang tono, ang salita, tugmang-tugma sa panaginip. May naalala po kasi ako, mahinang bulong ni Silas. Noong bata pa ako, may isang matandang lalaki na dumepensa sa akin sa korte. Gali po sa eskwelahan. Pumunta siya kahit hindi niya ako kamag-anak. Umunta siya kahit takot ang lahat sa tatay ko. Napatingin si Mang Andoy sa langit. Parang may hinihintay. Maraming batang dinipensahan ng puso ko, hiho. Wika niya. Pero may isang bata akong hindi malilimutan. Isang batang tinakot ng mundo, pero may tapang sa loob kahit siya'y ginugupo ng lungkot. Wala akong tiyak kung ikaw ba yun. Pero kung ikaw nga, salamat at lumaki kang natatayo pa rin. Tumigin si Silas. Napaluhod siya bigla sa harap ni Mang Andoy. Hindi alintana ang suot niyang mamahaling pantalon. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang pader ng kanyang puso. Ako po yun. Ako po si Silas Montenegro, anak ni Alfred. Kayo yung tumayo para sa akin noong walang gustong kumampi. Mataimtim ang katahimikan sa pagitan nila. Sa paligid, naririnig ang mga yabag na mga dumaraan, ang busina ng jeep, ang huni ng panibagong araw. Ngunit para sa kanila, tila huminto ang mundo. Si Mang Andoy, bagamat walang makita, ay iniabot ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Silas. Anak, ang boses mo, ang bigat ng loob mo. Kilala kita. Napahikbi si Silas. Bakit hindi niyo sinabi noon? Ilang beses na akong dumaan dito. Ilang beses ko kayong... Napahinto siya. Hindi niya masabi ang salitang kinupitan. Ngunit ngumiti lang si Mang Andoy. Hindi lahat ng katotohanan kailangang pilitin. Minsan, ang alaala ay kusang bumabalik kapag handa ka nang marinig ito muli. Patawad po, bulong ni Silas. Halos hindi marinig. Hindi ko kailangang patawarin ang isang batang sinaktan ng mundo. Kasi kahit nawala ang liwanag ko sa mata, hindi kailanman nawala ang pag-asa ko sa mga batang tinulungan ko noon. Ikaw, anak, ikaw ang nagpapatunay na may silbi ang mga sakripisyo ko. At doon, sa isang sulok ng abalang lungsod, sa bangketang palaging nilalampasan ng iba, nagtagpo ang dalawang kaluluwang minsang pinaglayo ng panahon, isang guro at isang batang kanyang iniligtas. Hindi na nakabalik sa opisina si Silas ng araw na iyon. Sa halip, tumabi siya kay Mang Andoy. Tahimik lang habang pinapanood ang mga taong bumibili ng kende, balpen at tinapay. Sa wakas, nabuo ang koneksyon at nagsimulang gumaling ang sugat. Mainit ang araw noon at tila mas maliwanag kaysa sa mga nagdaang umaga. Nakaupo pa rin sa kanyang nakasanayang pwesto si Mang Andoy, tahimik na tinatanggap ang mga bagong dumaraan, ngumungiti sa mga pamilyar na boses at nakikinig sa mga yabag ng lungsod na parang musika ng mundo. Habang abala si Gio sa pag-aayos ng paninda, isang pamilyar na tinig ang narinig nila. Ginoong Andoy Salcedo? Napalingon si Gio sa pinanggalingan ng tinig. Isang babaeng nasa edad 40, naka-white blouse, may dalang bag na may logo ng isang kilalang ospital. Ako po si Doktora Eloisa Lirazan. Isa po akong optalmolohista. Matagal ko na po kayong nais puntahan. Ngumiti si Mang Andoy at bahagyang tumango. Doktora, malugod po kayong tinatanggap dito sa aking simpleng opisina sa bangketa. Napangiti si Doktora Eloisa. May programa po kami ng libreng operasyon para sa mga bulag dahil sa trauma. Ayon po sa record ng health center, kayo raw ay biktima ng hit and run. Sandaling natahimik si Mang Andoy. Nilagay niya ng maayos ang hawak niyang rosaryo sa gilid ng tray bago sumagot. Doktora, salamat sa inyo. Tunay na karangalan ang mapabilang sa mga binibigyan ng pag-asa. Pero tatanggihan ko po. Nagulat si Draza Eloisa. Bakit naman po? May tsansa pa raw po kayong makakita. May posibilidad kahit hindi garantiya. Huminga ng malalim si Mang Andoy. Pagkuway ngumiti muli. Alam niyo po, may mga bagay na mas malinaw kapag hindi mo nakikita. Mas lumawak ang puso ko mula ng mabulag. Hindi ko na po hinahanap ang liwanag sa mata.
Nahanap ko na sa loob. Napatigil si Drasa Eloisa. Sa dami ng pasyente niyang ginustong makakita muli. Na yon lang siya nakaengkwentro ng isang taong mas piniling manatili sa dilim. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Habang kausap nila si Mang Andoy, may hindi mapakali si Gio. Hindi na niya kayang ilihim ang isang bagay na ilang linggo ng laman ng isip niya. Kinuha niya mula sa lumang backpack ang kanyang keypad cellphone. "Doktora, may gusto po akong ipakita sa inyo." Ibinigay ni Gio ang cellphone at pinindot ang isang lumang video file. Napanood ni Drado Eloisa ang eksaktong kuha. Si Silas Montenegro, bihis na bihis, bumababa mula sa SUV. Nagpapanggap na bumibili ngunit palihim na kinukuha ang candy at ballpen mula sa tray ni Mang Andoy. Natigilan si Drado Eloisa. Napatingin kay Mang Andoy. Napansin niya rin ang pangalan, Montenegro. Hindi ba Montenegro? Siya ang... Tumango si Gio. "Oo po, yun ang pangalan niya. Narinig ko nung isang araw nang kinausap siya ni Lolo." Pinanood ulit ni Dr. Eloisa ang video. Hindi dahil sa duda, kundi dahil sa pagtataka. Milyonaryo si Silas. Anong dahilan at kailangan pa niyang magnakaw ng candy? 1, 2, minsan 5. Minsang tinapay, walang halaga sa pera. Pero may bigat ang kilos. Pwede natin itong ipadala sa media. Bulong ni Dr. Eloisa. "May kilala akong reporter. Dapat malaman ng publiko ang ginagawa niya." Ngunit bago pa man niya maibulsa ang cellphone, nagsalita si Mang Andoy. "Huwag na." Lumapit si Gio. "Pero Lolo, nagnakaw siya. Nagsinungaling. Di ba po dapat alam to ng iba?" Ngumiti lang si Mang Andoy. Iba ang ngiting yun. Hindi ng pagsuko, kundi ng malalim na pag-unawa. Hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang ipahiya. "Pero Lolo," pinatong ni Ma'am Andoy ang kamay sa balikat ni Gio. "Anak, alam ko kung gaano kasakit na makita ang mali at walang kaparusahan. Pero minsan ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa sigaw. At ang konsensya, mas malalim ang latay kaysa sa kahit anong iskandal." Lumingon si Mang Andoy kay Droha Eloisa. Tahimik, ngunit may sinseridad sa tinig. "Doktora, kung ipapahiya natin siya, mawawala ang pagkakataon niyang tumayo bilang tao. Pero kung bibigyan natin siya ng panahon, baka piliin niyang bumalik, hindi lang para humingi ng tawad, kundi para baguhin ang sarili." Napayuko si Droha Eloisa. Naiintindihan niya, hindi lahat ng tama ay dapat ilantad kung ang layunin ay paninira at hindi pagbabagong buhay. "Anong gusto ninyong gawin sa video, tay?" Anong ni Gio. Bip-bip pa rin ang cellphone. "Sa'yo yan, anak. Pero kung ako ang tatanungin mo, hayaan na nating ang puso niya ang magdesisyon kung kailan siya lalapit." Kinagabihan, habang naghuhugas ng kamay sa gripo malapit sa poste, nilapitan ni Gio si Mang Andoy. "Lolo, minsan naisip ko, bakit ganun? Ikaw nga ang biktima, pero ikaw pa ang marunong magpatawad." "Kasi anak," sagot ni Mang Andoy habang pinapatuyo ang kamay sa lumang panyo, "hindi lahat ng sugat kailangan gantihan ng sugat. May mga sugat na ginagamot sa tahimik na pagtanggap." Tahimik na tumango si Gio. Tiningnan ang langit. Saka dahan-dahang binura ang video mula sa kanyang cellphone. At sa pagdilim ng langit, may isang bagay ang tila lalong luminaw. Ang kabutihang walang hinihinging kapalit. Kinabukasan ng umagang kinausap siya ni Mang Andoy sa bangketa. Hindi dumaan si Silas sa libertad. Sa unang pagkakataon, matapos ang sunod-sunod na linggo ng pagtigil at pagkupit, pinili niyang manatili sa loob ng kanyang condo unit, nakaupo sa sofa at tahimik na nakatitig sa kisame. Wala siyang gana. Hindi siya makakain ng almusal, kahit ang paborito niyang kape ay malamig na sa ibabaw ng mesa. Hindi rin siya pumasok sa opisina. Inawagan niya ang kanyang executive assistant at nagsabing, "I-move lahat ng meetings ko today. I don't feel well." Pero hindi sakit ng katawan ang dahilan ng kanyang pagliban, kundi ang bigat na bumalot sa kanyang puso. Ang mga mata ni Mang Andoy, bagaman bulag, ay tila mas malinaw ang paningin kaysa sa anya.
at ang tinig nitong hindi mapanumbat ngunit puno ng kabutihan ay hindi niya matakasan. Naglakad siya papunta sa bintana at tiningnan ang abalang syudad. Doon sa baba, sa gitna ng alikabok at ingay, ay ang mundo ni Mang Andoy. Simple, payapa, pero may lalim na hindi kayang bilhin ng kahit anong kayamanan. Kinagabihan, suot ang simpleng jacket at cap. Lumabas si Silas nang hindi dala ang kanyang bodyguard o driver. Naglakad siya papunta sa Libertad Station. Dinala ang ilang perang papel sa bulsa. Wala na siyang intensyon na bumili o kumupit. Gusto lang niyang pumunta. Tahimik lang. Ngunit pagdating niya roon, wala na si Mang Andoy sa pwesto. Isang karaniwang vendor, si Ate Nita, ang nakaupo sa katabing pwesto. Ate, tanong niya, nasan po yung matandang bulag na dito laging nakaupo? Napatingin si Ate Nita sa lalaki. Hindi niya agad nakilala si Silas sa kasuotan nito. Ngunit bumalik ding agad ang reaksyon ng pamilyar. Pa? Si Tatay Andoy? Parang napago niyang umuwi kanina. Pero babalik daw siya bukas. Hindi yan nagpapahinga kahit may lagnat minsan. Tumango lang si Silas, sabay inilapag ang sobre ng pera sa ibabaw ng tray ni Mang Andoy. Walang sulat, walang pangalan. Pakisabi po, may bumisita at nagpasalamat. Kinabukasan, muli siyang bumalik at sa mga sumunod na araw, gabi-gabi. Hindi palaging nakikita si Mang Andoy dahil inaabot ito ng antok sa gabi. Pero palagi siyang may iniiwang sobre. Minsan may laman na 5,000, minsan pagkain, minsan ballpen at candy na siya na ring binibili niya mula sa mga mamahaling grocery. Sa bawat pagbalik niya, mas lalo siyang nagkakaroon ng interes sa pagkatao ng matanda. Kaya isang gabi, habang pauwi, sinadyang tawagan ni Silas ang isang matagal ng kaibigan na nagtatrabaho sa barangay kung saan naroroon si Mang Andoy. Pare, wika niya sa telepono, may matandang bulag sa Libertad. Pangalan ay Andoy Salcedo. Pwede mo ba akong bigyan ng kahit anong record niya? Hindi sa masama, gusto ko lang makilala siya ng mas totoo. Ilang oras lang ang lumipas, nakatanggap siya ng voice message mula sa kaibigan. Tol, hindi mo siguro alam pero yang si Andoy, dating guro sa public school. Ang dami niyang natulungan dito. Nung naaksidente siya, buong barangay ang naluha. Pero kahit bulag na, di yan tumigil sa pagtulong. Isang beses nga, muntik siyang masagasaan habang inaalalayan yung batang sakite na gustong tumawid. Wala na siyang pamilya, siya lang mag-isa. Pero para sa amin dito, pamilya na siya ng buong barangay. Hindi niya agad na play ang voice message. Ilang ulit niyang pinakinggan. Sa bawat ulit, tila isang suso ng kanyang pagkatao ang natatanggal. Ang maskarang ginamit niya bilang Silas Montenegro, ang matigas, malamig at walang pake. Sa sumunod na linggo, halos hindi siya pumasok sa opisina. Lahat ng meeting inilipat sa online. Pumupunta siya gabi-gabi kay Mang Andoy. Hindi palaging nag-uusap, pero minsan may maikling bati. Ah, nariyan ka na naman, iho. Bati ni Mang Andoy. Oo. Tay, nais ko lang pong masiguro na maayos kayo. Sagot niya. Maayos naman ako, basta't may umuupo sa tabi ko paminsan-minsan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa bangketa, binuksan ni Mang Andoy ang isa sa mga sobre at naamoy ang pabango ng perang papel. Muli siyang umiti. May nagpaparamdam na naman ng kabutihan. Hindi ko alam kung sinasadya o aksidente, pero nagpapasalamat pa rin ako. Tumingin si Silas sa langit. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kayang aminin. Hindi pa. Pero sa puso niya, unti-unti nang natutunaw ang yelo. Hindi na siya bumabalik sa bangketa bilang pilyong nananabotahe, kundi bilang taong lumuluhod sa katahimikan. Isang anak ng kahapon, bumabalik para sa paghilom. At mula sa di kalayuan, isang batang tahimik na nakaupo sa gilid ng kariton. Si Gio ang lihim na nakamasid. Hindi na siya natatakot kay Silas, hindi na siya galit, sapagkat sa mga simpleng kilos,
unti-unting nakikita ni Gio ang pagbabagong hindi isinulat sa social media, kundi sa mga gabing may katahimikan, sa mga sobre na walang pangalan, at sa mga mata ni Silas na ngayon ay hindi na nakatanaw sa taas, kundi nakatuon sa isang taong minsang itinuring niyang wala lang. Salamat, bulong ni Silas. Hindi kay Gio, hindi kay Mang Andoy, kundi sa alaala ng isang guro sa pagkakataong binigyan siya ng ikalawang buhay. Isang linggo ang lumipas mula nang magsimulang bumisita gabi-gabi si Silas Montenegro kay Mang Andoy. Sa mga gabing yun, tahimik siyang nakaupo sa tabi ng matanda, nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa kabataan, pagtuturo at pananampalataya. Ngunit habang lumalalim ang koneksyon sa pagitan nila, mas lalong lumalakas ang kutob ni Silas na may mas malalim na ugnayan sa pagitan nila, isang bagay na hindi pa lubos na malinaw. Hanggang isang umaga, inawagan niya ang isa sa kanyang pinakamatagal ng pinagkakatiwalaang abogado, Attorney Paulo Lacson. Paulo, may gusto akong ipahanap. Ayon sa pagkakatanda ko, may kasong isinampa laban kay Alfred Montenegro, ang ama ko. 2 dekada na ang nakalipas. May isang testigo roon na isang guro. Nais kong malaman kung sino siya. Boss, kung si Alfred Montenegro ang usapan, marami ng dokumento ang naka-archive. Pero hahanapin ko, baka may transcript pa ng mga pagdinig. Sagot ni Attorney Paulo ... Magdala ka ng kopya sa Libertad. May ipakikilala ako sa iyo. Kinabukasan, sa harap ng poste kung saan nakaupo si Mang Andoy, huminto ang itim na SUV ni Silas. Kasama niya si Attorney Paulo na medyo naiilang dahil hindi niya inaasahang pupunta sa isang ganitong lugar para sa isang client meeting. Boss, sigurado nga bang dito tayo? Tanong ni Paulo habang inilalabas ang mga dokumento mula sa envelope. Walang boardroom ang katotohanan. Maikling sagot ni Silas. Lumapit sila kay Mang Andoy na nooy pinupunasan ang kanyang tray at nag-aayos ng mga paninda. Magandang umaga, Tay. Bati ni Silas. May gusto po sana akong ipakita sa inyo. Tumango si Mang Andoy. Sige iho, basta't hindi ballpen ang kukunin mo, kundi tanong ang isusulat. Natawa si Attorney Paulo. Si Silas, bagaman tensyonado, mumiti din. Umupo sila sa gilid. Ibinuka ni Paulo ang folder. Isa-isang inisa ang laman. Clipping ng dyaryo, kopya ng court proceedings, at affidavit ng isang guro na tumestigo sa kaso ni Congressman Alfred Montenegro. Tay, simula ni Silas, alam niyo po ba isa kayong bayani? Napakunot ang noo ni Mang Andoy. Bayani? Ako? Ni hindi nga ako makalakad sa pedestrian, nang diretsyong walang mabangga. Ngunit habang binabasa ni Paulo ang ilang bahagi ng dokumento, unti-unting bumalik ang alaala sa matanda. Ang testigo raw po ay isang public school teacher na tumindig sa korte para sa isang bata. Bata na sinaktan ng sarili niyang ama. Ang guro ang nagpatunay sa korte na may karahasang nagaganap sa bahay ng Montenegro. Dahil doon, naalis ang kustodiya ng ama sa bata at nailigtas siya. Napatingin si Mang Andoy sa direksyon ng tinig ni Silas. Tahimik. Saka siya marahang nagsalita. May isang batang dumating sa paaralan noon. Tahimik, galit, laging may pasa. Alam naming lahat pero walang gustong magsalita. Lahat takot sa ama niyang makapangyarihan. Nagpatuloy siya. Hanggang isang araw may napansin ako. Dumating siyang basang-basa, may hiwa sa kamay at walang suot na medyas. Sinubukan kong kausapin. Ayaw magsalita. Pero nang mahulog ang kwaderno niya, nakita ko sa sulok ng pahina ang mga salitang ayoko na. Huminto siya sandali. Maging si Silas ay hindi na makapagsalita. Pinatawag ko ang school guidance. Ako ang tumayo sa korte. At kahit tinakot ako, kahit siniraan ako sa media, tumayo pa rin ako. Hindi para sa akin, kundi para sa batang yon. Napatingin si Silas sa lupa, napapikit, huminga ng malalim, saka bumulong. Ako po yung batang yon. Tumigil ang mundo. Ang traffic sa kalsada, ang ingay ng mga vendor,
maging ang hangin ay tila lumambot. Si Attorney Paulo ay natahimik rin. Ako si Silas Montenegro. Ako po yung isinumbong nyo noon sa korte. Dahil sa inyo, nakaligtas ako. Tahimik si Mang Andoy. Ilang saglit bago siya muling nagsalita. Ang pangalan mo ay sa uso ko lamang nanatili. Hindi ko kailanmang inisip kung ano ang kinahantungan mo, basta't alam kong ligtas ka at kung ikaw nga ito, anak. Salamat at bumalik ka. Napatulo ang luha ni Silas. Hindi niya na kayang pigilan. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang ballpen. Yung mismong ballpen na kinupit niya dati. Ito po, isa sa mga bagay na kinuha ko ng palihim. Hindi ko alam kung bakit noon, pero ngayon alam ko na. Dahil sa loob-loob ko, may utang akong hindi ko alam paano babayaran. Inabot niya ang ballpen sa kamay ni Mang Andoy. Ngunit tinulak lang ito ng matanda pabalik sa kanya. Anak, ang bayad sa kabutihan ay hindi ballpen o pera. Ang tunay na bayad ay pagbabago. At kung bumalik ka, kung bumait ka, kung natutunan mong lumapit sa tama, yun na ang kabayaran. Tumango si Silas, patuloy sa pagpahid ng luha. Hindi siya sanay umiyak. Hindi siya sanay na may humahaplos sa puso niya. Pero sa araw na iyon, sa bangketa ng lungsod, naghilom ang isang sugat na matagal nang nakabaon. Muli siyang lumingon kay Ate Paulo at inutusan itong kunan ng legal na dokumento ang buong detalye ng sakripisyo ni Mang Andoy. Gusto kong mailatala to. Hindi para sa akin, para sa kanya. Para malaman ng mundo na minsan, isang guro ang tumindig para sa isang batang hindi kilala. At binago ang buong buhay nito. Boss, sagot ni Paulo. Kailan mo gustong simulan? Tumingin si Silas kay Mang Andoy. Ngayon, mula nang magtagpo sa bangketa ang nakaraan at kasalukuyan, hindi na nawala sa isipan ni Silas Montenegro ang imahe ng isang matandang bulag na minsan ay tumindig sa harap ng katarungan upang ipaglaban ang batang siya. Mula nang mabunyag ang lahat, tila may bagay sa kanyang loob na gusto pang maghilom. Isang sugat na hindi kayang gamutin ng luha o salita lamang. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa bangketa sa Libertad. Bitbit ang isang maliit na sobre, isa pang piraso ng katotohanang kailangang isara. Ngunit pagdating niya sa pwesto ni Mang Andoy, wala ito roon. Hindi niya maipaliwanag ang kaba. Para bang may kulang sa araw. Tumingin siya sa paligid, kay Ate Nita, sa mga bata, kay Gio na nag-aayos ng kahon sa gilid. Napumingin niya Lolo Andoy. Napalingon si Gio. Saglit na nag-aalangan bago sumagot. Umuwi po kagabi ng maaga. Medyo nilalagnat daw, sabi niya. Nasa barong-barong po siya sa may eskinita. Gusto niyo po bang puntahan? Tumango si Silas. Hindi siya nagdalawang isip. Kasama si Gio, tinahak nila ang makipot na daan patungo sa maliit na tagpi-tagping barong-barong ni Mang Andoy. Sa labas nito ay nakasampay ang tuwalya, may lumang kalderong nakasabit sa gilid at may kalawanging kawayan na nagsisilbing bakod. Dahan-dahang lumapit si Silas, ngunit hindi na siya kumatok. Sa halip, marahang isiniksik ang sobre at liham sa ilalim ng kurtina ng pintuang gawa sa pinagtagpi-tagping tela. Isang liham na sinulat niya buong gabi mula sa puso, hindi bilang Montenegro kundi bilang Silas, ang batang iniligtas. Para sa inyo to, Tay. Bulong niya bago tumalikod. Baka hindi ko kaya lahat bayaran, pero sana maramdaman niyo ang totoo kong pasasalamat. Kinabukasan, maagang gumising si Silas. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi siya nagpa-schedule ng kahit anong meeting. Nagbihis siya ng simpleng polo, pantalon at tsinelas. Iniwan ang kotse, naglakad sa palengke, nakihalubilo sa tao. Parang ordinaryong mamamayan. At gaya ng inaasahan, sa kanyang paglapit sa poste sa Libertad, naroon si Mang Andoy. Nakaupoy na sa kanyang pwesto, hawak ang hawak niyang lumat puniting payong. Tila-tila mas preskong nakangiti kahit halata pa ang panghihina sa katawan. Ngunit may kakaiba sa ngiti ng matanda ngayon. Para bang mas malalim,
Mas mahinahon, mas may alam. Magandang umaga, iho. Bati ni Mang Andoy habang nilalagay ang makakendi sa tray. Buti naman at bumalik ka. Lumapit si Silas ng dahan-dahan. Wala na ang dating tikas ng isang mayamang negosyante. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng pagsisisi, ng pagpapakumbaba. Pagtapat sa matanda, hindi siya nagsalita. Bagkus, dahan-dahan siyang lumuvod. Ang mga vendor sa paligid ay napalingon. Si Gio na nooy nagbubuhat ng kahon ay napatigil. Si Ate Nita, hawak ang supot ng suka, ay napatikom ang bibig. Ang lalaking madalas nilang makita sa mamahaling kotse, ngayon nakaluhod sa harap ng matandang bulag. Walang salita, ilang segundo ng katahimikan. Hanggang sa nagsalita si Mang Andoy. Sabay isang maikling hinga. Salamat, sa wakas na balikan mo rin ang kinupit mo noon. Nang marinig iyon ni Silas, hindi niya napigilan ang luhang matagal nang pinipigilan. Tumulo ito sa semento, katabi ng basag na bote ng tubig, ng patak ng mantika mula sa kariton, at ng alikabok ng lungsod. Ngunit sa gitna ng dumi, may linis na hindi kayang ilarawan. Tay, hindi lang po paninda ang kinupit ko sa inyo. Kinupit ko rin po ang pagkakataong makapagpasalamat, ang pagkakataong mabuhay ng may utam na loob. Ngumiti si Mang Andoy. Inabot ang kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Silas. Anak, hindi mo ako kailangang bayaran. Ang mahalaga, hindi mo kinalimutan. Biglang sumabat si Gio, hindi na nakatiis. Lolo, binasa ko po yung sulat na iniwan niya kagabi. Grabe po, parang hindi si Sir Silas ang nagsulat. Parang batang nagpapakumbaba. Tumingin si Silas kay Gio at ngumiti. Dahil sa harap ni Lolo, hindi ako Montenegro. Isa lang akong batang muntik maligaw ng landas at sinagip ng isang taong walang armas kundi tinig at malasakit. Tahimik ang buong paligid, wala nang ibang kailangang sabihin. Ang damdamin ay nahayag sa pagitan ng mga luha, manayapak, at mga salitang hindi kailangang palakpakan. Sa huling bahagi ng umagang iyon, humiling si Silas. Tay, sana po kahit minsan, ako naman ang umalalay sa inyo. Napangiti si Mang Andoy. Bakit? Nadapa na ba ang guro sa sariling aral? Hindi po, sagot ni Silas. Pero alam kong kahit ang pinakamatibay na puno, minsan, kailangan ng sandalan. Tumayo siya, marahang inalalayan ang matanda, palabas ng sikat ng ara. At habang papalayo sila sa bangketa, naiwan ang tray na walang bantay, pero wala ni isa mang lumapit para kumuha o manggulo. Lahat ay tila nakiisa sa katahimikan, sapagkat ngayong araw na ito, hindi lang paninda ang inaalok sa bangketa, kundi isang aral, na ang utang na loob ay hindi kailanman maluluma at ang tunay na yaman ay ang kakayahang bumalik, lumuhod at magsabing salamat. Hindi na bumalik si Silas Montenegro sa dati niyang pagkatao, ang lalaking nanlalamig sa moralita, tahimik na humuhusga at minsang kumupit ng candy at ballpen para lamang sa bugso ng emosyon. Sa halip, sa bawat araw na lumilipas matapos ang kanyang pagyuko sa harap ni Mang Andoy, isa-isang binubuo ni Silas ang kanyang panata. Ang panatili ang bayaran ang utang na loob hindi sa salita kundi sa gawa. Una niyang inasikaso ang tahanan ni Mang Andoy. Isang linggo matapos ang huling pagkikita nila sa bangketa, pinasyalan muli ni Silas ang barong-barong ng matanda. Hindi ito para sa isa na namang pagbabalik-tanaw, kundi isang konkretong hakbang upang ituwid ang baluktot na panahong lumipas. Nagpaayos siya ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa loob ng isang pribadong compound na dati ay pagmamay-ari ng Montenegro Realty. Ang dating abandonadong lote ay nilinis, pinamnan ng ilang halaman at nilagyan ng sementadong pathway. Sa gitna nito ipinatayo ang isang bahay na may malawak na beranda, bentilador sa bawat kwarto at banyo na may malinis na tubig. Hindi marangya, pero maaliwalas, tahimik at ligtas. Dinala niya si Mang Andoy roon nang hindi alam ng matanda kung saan sila pupunta. "San mo ba ako dadalhin, iho?" tanong ni Mang Andoy
habang hawak ang braso ni Silas. Sa bagong pwesto niyo po, sagot ni Silas, may ngiti sa tinig. Pagpasok nila sa compound, naramdaman agad ni Mang Andoy ang malamig na simoy ng hangin. Amoy damo, sariwang pintura at bagong kahoy. Bakit ang tahimik dito? Tanong niya. Dahil ang taong nagbigay ng boses sa mga wala, karapat-dapat sa katahimikan, sagot ni Silas. Tay, ito na po ang bagong niyong tahanan. Huminto si Mang Andoy. Saglit siyang natahimik. Bakit mo to ginagawa, iho? Hindi agad sumagot si Silas. Tinapik niya ang balikat ng matanda. Hindi ko po kayo binayaran. Binabawi ko lang ang panahong hindi ko kayo tinulungan. Sunod niyang inasikaso si Gio, ang batang dating tagamasid, tagabantay at tahimik na tagapagtanggol ni Mang Andoy. Kinuha ni Silas ang lahat ng academic records nito. Karamihan ay mga sulat kamay mula sa barangay at ilang modules na galing sa Public Alternative Education Center. Dinala niya ito kay Dr. Eloisa na ngayon ay aktibo na sa isang foundation para sa kabataang kapuspalad. Doktora, sabi ni Silas, kilala niyo si Gio. Alam niyong hindi lang paninda ang kaya niyang buhatin. May laman ang ulo nito. Gusto kong pag-aralin siya. Sagot ko lahat. Napatingin si Gio kay Silas. Nanlalaki ang mga mata. Ako po? Bulas niya. Ako po talaga? Oo, ikaw. Sagot ni Silas. Sabay ngiti. Pero may kondisyon. Anong kondisyon po? Kapag naging abogado ka balang araw, ikaw ang ipagtatanggol sa mga batang tulad mo. Napatawa si Drata Eloisa. Si Gio naman tumango ng buong puso habang pinipigilan ng luha. Pangako po, hindi ako bibitaw. Ngunit hindi roon nagtapos ang pagtubos ni Silas. Hindi lang personal ang kanyang layunin, kundi panlipunan. Nais niyang ang dating bangketa na minsang naging tahimik niyang entablado ng kahihiyan ay maging lugar ng pag-asa para sa iba. Nakipag-ugnayan siya kay Droy Eloisa at ilang arkitektong voluntaryo upang simulan ang proyektong Lakad Liwanag, isang bangketang ligtas, malinis at may dedikadong espasyo para sa mga legal na street vendors. Pinataas ang elevasyon ng sahig para iwas baha. Nilagyan ng anti-slip tiles, sapat na ilaw sa gabi, CCTV para sa seguridad at shaded benches na pwedeng upuan ng matatanda. Ang pwesto ni Mang Andoy ay hindi tinanggal. Bagkus, pinalibutan ito ng tanim, pinalitan ang tray at nilagyan ng maliit na plake, ang guro ng bangketa, ang liwanag sa dilim. Sa isang simpleng okasyon, nagtipon ang mga vendor, street children, barangay officials at media. Ngunit hindi si Silas ang nagbukas ng programa. Hindi siya umakyat sa entablado. Hindi siya nagpakuha ng litrato. Nanatili lang siyang nasa dulo, naka-t-shirt, tahimik na nanonood. Bakit di mo ipinakilala sarili mo? Tanong ni Drama Eloisa matapos ng programa. Hindi ko ginawa ito para kilalanin. Ginawa ko to kasi may kailangang itama. Tahimik dapat ang pagtubos. Para pakinggan natin ang tinig ng mga tunay na bida. Isang gabi, habang nakaupo si Silas sa tabi ni Mang Andoy sa ilalim ng poste, may tanong ang matanda. Alam mo ba, Hiho, lahat ng ito, kung binilang mo lang ang pagkukulang mo, di mo magagawa. Pero pinili mong umakto, hindi bilang may utang, kundi bilang tao. Gusto ko lang pong malaman nyo na natuto ako at hindi ko sasayangin ang pagbabagong ibinigay nyo sa akin. Ngumiti si Mang Andoy habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Hindi mo kailangang bayaran ng liwanag. Ibahagi mo lang. Sapat na yon. Habang tahimik silang nakaupo, dumaan ang isang batang lalaki. Huminto ito, ngumiti at nagsabi, Kuya Silas, salamat po sa bagong ilaw sa bangketa. Di na kami natatakot maglakad pa uwi. Tinapik siya ni Silas sa balikat. Walang anuman, ligtas kang lumakad na yon. At habang papalayo ang bata, alam niyang hindi na siya kailanman lalakad muli sa dilim. Sapagkat sa bawat hakbang ng kabutihan, may tinig ng isang matandang guro ang laging nagbubulong sa kanya. Minsan, ang pinakamatinding liwanag
ay nanggagaling sa mga mata ng bulag na hindi kailanman tumigil magmahal. Isang araw ng linggo, sa gitna ng payapang hapon sa bagong ayos na bangketa ng Libertad, may 3 kabataang lalaking may dalang kamera at mikropono ang lumapit kay Mang Andoy. Isa sa kanila, si Kenneth, ay estudyante sa isang kolehiyo na kilala sa kursong Media Studies. Kasama niya sina Mikael at Arvin, parehong interns sa isang youth media program na tinatawag na Tinig ng Kalsada. Isang proyekto na layong itampok ang mga kwento ng mga di karaniwang bayani ng lungsod. "Lolo, pwede po ba kayong ma-interview?" Tanong ni Kenneth habang inaayos ang mic. "May proyekto po kasi kami. Kwento ng mga inspirasyon sa lansangan. Kayo po ang nirerekomenda ng halos lahat ng vendors dito." Umiling si Mang Andoy. Ngumiti. "Nao mga apo, baka naman mapaso lang kayo sa sikat ng araw, kakakwento sa isang matandang bulag." "Hindi po lolo," sabat ni Mikael. "Actually po, tungkol po sa kabutihan nyo. Lahat ng nakausap namin, si Ate Nita, si Gio, pati yung dating tanod, lahat po isang pangalan lang ang binanggit. Kayo po." Huminga ng malalim si Mang Andoy. Napangiti, saka tumango. "Sige, pero isang kondisyon," aniya. "Ano po yon?" Sabay-sabay na tanong ng tatlo. "Walang drama, walang palakpakan, at sana huwag niyong kalimutan na hindi bayani ang taong tumulong. Bayani ang taong bumangon kahit walang tumulong." Sumunod na linggo, lumabas ang dokumentaryo sa social media. May pamagat na Liwanag ng Bangketa, ang guro, ang bata at ang pagbabalik. Sa loob ng 12 minutong video, sinariwa ang buhay ni Mang Andoy mula sa pagiging guro, sa kanyang pagkabulag, sa gitna ng pagsagip sa isang bata, hanggang sa pagtitinda ng candy at ballpen sa bangketa. Kasama rin sa dokumentaryo ang tahimik na papel ni Silas Montenegro, hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang dating batang nailigtas mula sa pang-aabuso na bumalik upang bayaran hindi ang utang sa pera, kundi ang utang sa pagkatao. "Ang totoo," sabi ni Silas sa panayam, "ako po ang mas nagkulang, pero pinatawad ako kahit walang hinihinging kapalit. Doon ko lang naintindihan ang tunay na halaga ng liwanag." Hindi inilahad sa dokumentaryo ang detalye ng kanyang pagnanakaw. Hindi dahil tinakpan ito, kundi dahil sa direksyon ng istorya. Hindi ang kasalanan ang sentro, kundi ang pagpapatawad. Nag-viral ang dokumentaryo. Sa loob lamang ng 3 araw, umabot ito sa mahigit 2.3 million views. Ibinahagi ng mga guro, social workers, estudyante at mga ordinaryong mamamayan. Maraming nagkomento. "Hindi mo kailangang makita para makakita ng tama." Saludo kay Lolo Andoy, tunay na guro ng bayan. Sa mundo ng galit, pinili niyang umintindi. Siya ang dapat in-interview, hindi mga influencer. Sa loob ng 1 linggo, napansin ito ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sa isang maliit na seremonya sa covered court ng barangay, kung saan naroroon ang mga vendor, estudyante at mismo mga dumaraan sa Libertad araw-araw, ginawaran si Mang Andoy ng parangal. Bayani ng Bangketa, isang plake, isang buke ng bulaklak at isang tungkod na may ukit na pangalan niya. "Sa lahat po ng natanggap kong pasasalamat," sabi ni Mang Andoy sa kanyang talumpati, "ito po ang pinakamabigat. Kasi hindi lang po ito sa akin, kundi para sa lahat ng tulad kong naniwala sa kabutihan ng mga tao." Nakatayo sa gilid si Silas, tahimik lang, nakamasid. Hindi siya umakyat sa entablado. Hindi niya kailangan ng kamera o mikropono. Sa mga mata niya, nakita niyang nakayuko ang mga kabataang dapi abala sa gadgets. Pero ngayon nakatingin kay Mang Andoy na para bang ito ang mismong guro nilang hindi nila kailanman nakilala sa eskwelahan. Sa kasagsagan ng interes sa kwento ni Mang Andoy, isang panibagong proyekto ang isinilang. Si Drotera Eloisa, na inspirasyon sa likod ng dating Liwanag Tingin Project, ay nagpasya, isang libro ang kailangang maisulat.
Kinuha niya ang mga panayam, transcript at lumang tala ni Mang Andoy at sinimulang buuin ang manuskrito. Hindi ko po alam kung kaya ko, ani Drotera Eloisa isang gabi habang binabasa ang mga notes niya kay Silas. Pero habang sinusulat ko to, naiiyak ako kasi bawat pahina may sugat pero laging may pahid. Kaya mo yan, Doktora, sagot ni Silas. Kung si Lolo nga tinanggap ang dilim ng may liwanag, tayong may paningin, wala tayong karapatang tumalikod sa katotohanan. Pagkatapos ng 2 buwan, inilunsad ang librong pinamagatang Miting Hindi Nakita, ang buhay ni Andoy Salcedo. Sa loob nito, hindi lang ang istorya ni Mang Andoy ang isinulat, kundi pati ang mga natutunan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Si Gio, na ngayoy high school scholar, si Ate Nita, na nagsimulang magbasa dahil sa inspirasyon niya, at si Silas, na ngayon ay patuloy pa ring nagtataguyod ng mga programang tahimik pero buhay ang epekto. Sa huling pahina ng libro, isang simpleng quote ang nakalagay. Hindi mo kailangang makakita para makilala ang kabutihan. Minsan, ang bulag ang siyang pinakamulat. Andoy Salcedo. At habang ang mundo'y abala sa bagong trending, bagong politika, at bagong kabalintunaan sa lipunan, isang maliit na poste pa rin sa libertad ang tahimik na pinipilahan ng mga bumibili ng candy, ballpen, at paminsan ay payo mula kay Lolo Andoy. At sa bawat ngiping ibinabalik niya, hindi mo man makita, ramdam mo pa rin ang liwanag ng isang pusong pinili ang unawain sa halip na manghusga. Sa wakas, ang guro ng lansangan ay kinilala hindi sa tagumpay, kundi sa kababaang loob. At si Silas, isa na lamang siyang estudyante na, sa huli, natutong muling makinig. Mula sa isang gurong walang mata, pero may pusong laging mulat. Hindi na malaya ng mga taga-libertad na ang matandang bulag na dati tila palamuti lang ng bangketa ay unti-unti nang nagiging simbolo ng pag-asa sa lugar. Si Mang Andoy, na noon ay simpleng tindero ng candy at ballpen, ay ngayon naging sandigan ng makabatang kalye, vendor, at kahit na mga mas bata pang guro na lumalaban para sa dignidad. Araw-araw, sa pagitan ng pag-aalok ng paninda, naroon siya sa ilalim ng poste, nagsasalita sa mga batang nakaupo sa harap niya. Parang isang guro sa harap ng pisara. Ngunit sa halip na tisa at chalk, tinig at puso ang gamit niya. Alam niyo mga apo, wika ni Mang Andoy habang hawak niyang rosaryo, hindi lahat ng mahirap ay tanga at hindi lahat ng mayaman ay masama. Pero lahat tayo may pagkakataong pumili kung magiging tao pa rin ba tayo kahit hirap o magiging hayop kahit may ginto. Tumawa ang mga bata. Isa na rito si Gio na ngayon ay hindi na lang basta batang kalye. Nakabihis na siya ng simpleng uniforme, blusang puti at itim na pantalon. Ngunit hindi ito sa pilitan. Galing ito sa scholarship na itinaguyod ni Silas sa tulong ng ilang NGO. Mas higit pa ron, si Gio ay itinanghal na kabataang tagapagsalita sa kampanya ng lungsod para sa karapatan ng street children. Sa tuwing may pagtitipon ang barangay o mga NGO sa Maynila, si Gio ang tingatawag. Ang dating batang nagtatago sa likod ng kariton, ngayoy lumalapit sa entablado para tumindig. Isang araw, habang nasa pagtitipon sa City Hall, tinanong siya ng isang opisyal, "Gio, saan mo nakuha ang tapang at talino mong yan?" Sanglit siyang natahimik, tumingin sa kamera at saka ngumiti. Sa isang gurong bulag, pero mas malinaw ang paningin niya kaysa sa lahat ng mayor, congressman at CEO na nakilala ko. Si Silas Montenegro, samantala ay naging isang pamilyar na mukha sa komunidad. Hindi na bilang negosyante, kundi bilang taong araw-araw na nandyan, nakikisalo, nakikinig at nakikilahok. Wala ng kotse tuwing dadaan sa libertad. Nagsusuot na lang siya ng simpleng polo, nakikikain sa karinderya at minsan ay tumutulong magbuhat ng tray ng mga vendor kapag maulan. Marami pa rin ang nagugulat kapag nalalaman nilang siya ay dating Montenegro, isa sa pinakamalalaking apelyido sa Maynila. Pero kung tatanungin si Silas, hindi na iyon mahalaga. Hindi ko kailangan ng titulo para kilalanin. Ang kailangan ko lang ay maramdaman na may silbi ako
sa mga taong minsan kong binigo. Sagot niya, minsang tinanong ng isang estudyanteng vlogger. At sa tuwing may kailangan ng komunidad, legal assistance, paaralan para sa out-of-school youth, ambulansya para sa lola ng vendor, palaging may dumadalang sobre, tahimik, walang pangalan, pero alam ng lahat kung sino. Si Dr. Eloisa, sa gitna ng lahat ng ito, ay hindi ring nagpahuli. Sa inspirasyon ng kwento ni Mang Andoy, itinayo niya ang Andoy Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga matatandang naiwan ng pamilya, mga bulag na hindi na kayang magtrabaho, at mga gurong pinili ang prinsipyo kaysa sa pansariling ginhawa. Sa formal na paglulunsad ng foundation, kasama ang mga opisyal ng lungsod, mga guro at media, nagsalita si Dr. Eloisa sa harap ng lahat. Ang foundation na ito ay hindi para lang sa isang pangalan, aniya. Ito ay para sa lahat ng Andoy sa mundo, mga taong walang anino sa entablado ng lipunan, pero sila ang nagbibigay ng liwanag sa iba. Sa 3 anibersaryo ng Lakad Liwanag, ang proyektong nagpaayos sa buong bangketa, isang pagtitipon ang inorganisa. Nandoon ang mga vendor, mga mag-aaral, mga batang dating palaboy at mga lider ng komunidad. Tumayo si Mang Andoy sa maliit na entablado na ipinatayo sa gilid ng bangketa. Wala siyang cue cards, wala siyang mikroponong may effect. Pero sa kanyang tinig, naramdaman ang bigat ng karanasan at ginhawa ng katotohanan. Mga anak, minsan sa buhay, hindi tayo ang pipili ng landas natin. Minsan bulag tayong inilalagay sa daan na di natin maintindihan. Pero kahit wala tayong nakikita, kung may puso tayong mulat, makakarating pa rin tayo sa liwanag. Pagkatapos ay itinuro niya si Silas na nakatayo sa gilid kasama si Gio. Yan ang batang minsang kong pinaglaban. Hindi ko inakala na babalik siya, hindi para lang magpasalamat, kundi para umakto. Para sa aking anak, ang pinakamalinaw na mata ay yung marunong tumingin sa nakaraan at pumili ng tamang direksyon paabante. Tumayo si Silas at dahan-dahang naglakad patungo sa entablado. Tumangulang kay Mang Andoy, saka yumuko. Nagpalakpakan ng mga tao, hindi dahil milyonaryo siya, kundi dahil tao siya. Sa huling bahagi ng pagtitipon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa dulo ng kalsada ng Libertad, nakita sa isang gilid ang mga batang nakaupo sa sidewalk, nakikinig, tahimik, nakangiti. Isang batang babae ang lumapit kay Gio. "Kuya, pwede po bang maging tulad niyo balang araw?" Ngumiti si Gio. Hinawakan ang balikat nito at tumingin sa tray ni Mang Andoy. "Pwedeng-pwede, matutong makinig, magmahal, at huwag matakot kahit bulag ang ilaw, basta malinaw ang puso." At sa likod nila, nakaupo si Mang Andoy. Tangan ang kanyang rosaryo, nakangiti, habang pinagmamasdan ang gabing nagsisimula. Sa mundong puno ng ilaw na peke at sigaw na hungkag, naroon ang bangketa, tahimik, totoo at buhay. At doon, sa simpleng espasyong iyon, may isang gurong bulag na patuloy na nagtuturo sa pamamagitan ng puso. Sa puso ng bayan, sa bangketa ng Maynila. Isang madaling araw ng Setyembre, malamig ang hangin, tahimik ang paligid, at tila mas mahaba ang paghinga ng lungsod kaysa karaniwan. Sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na bahay sa compound, mahimbing ang tulog ni Mang Andoy sa kanyang lumang upong kahoy na madalas niyang gawing pahingahan. Katabi niya ang kanyang rosaryo, ang paborito niyang aklat ng tula at ang lumang radyo na pihit lang ang gumagana. Sa huling paghinga niya, may bahid ng ngiti sa labi niya. Payapa, tahimik at tila natapos ang isang kabanata ng may dangal. Si Gio ang unang nakakita kinabukasan. Dala ang baong pandesal at gatas, tulad ng nakasanayan niyang alay sa umaga, pumasok siya sa bahay ni Mang Andoy at tinawag ito ng mahina. "Lolo, may dala po akong almusal." Ngunit walang sagot. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng matanda.
Malamig, tahimik, wala na ang tibok. Hindi siya agad umiyak. Sa halip, yumakap siya sa balikat ni Mang Andoy at ibinulong. Salamat po, hindi lang po kayo naging lolo. Kayo po ang naging mundo ko. Sa sumunod na araw, tila lumuhod ang buong komunidad ng Libertad. Sa kanto kung saan siya dating nakapwesto, itinayo ang isang simpleng altar, ang kanyang labi. Nakahimlay sa isang bukas na ataul na yari sa kahoy, walang magarang dekorasyon, walang pulang karpet, subalit na paliligiran ng mga bulaklak mula sa iba't ibang tao, sa iba't ibang antas ng buhay. Dumating ang mga vendor na dating kaagaw niya sa pwesto. Dumating ang mga batang dating kinukup niya sa ilalim ng poste. Dumating ang mga guro na minsang ginabayan niya. Si Dr. Eloisa ay umiiyak habang bitbit ang rosaryong iniwan niya kay Mang Andoy ilang buwan lang ang nakalipas. Ngunit pinakamaagang dumating ay si Silas. Hindi siya nagdala ng camera crew. Hindi siya nagsuot ng coat. Tanging simpleng polo at maong ang suot niya. Sa kanyang mga kamay, bitbit ang isang maliit na kahon. Ang lumang tray ng paninda ni Mang Andoy. Maingat na nilinis. Pinaliguan ang langis ng niyog upang hindi mabulok. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng kabaong. Kasama nito ang isang maliit na card na kasulat sa simpleng sulat kamay. Utang na loob, hindi ko mababayaran kailanman, pero ipapasa ko sa iba habang buhay. Silas. Habang umaagos ang araw sa mga bulaklak at kandilang nakapalibot, nagsalita si Gio sa harap ng libing. Ngayoy nasa gitna siya ng pagtitipon, hindi na bata, kundi tagapagmana ng liwanag. Wala po sa atin ang hindi natulungan ni Lolo Andoy. Hindi niya tayo tinuruan ng pilosopiya o batas. Tinuruan niya tayong magmahal kahit nasasaktan. Tinuruan niya tayong patawarin kahit tayo'y niloko. Tinuruan niya tayong tumindig kahit bulag. Palakpakan ang sumunod. Kasunod noon, si Dra Eloisa ay lumapit sa mikropono. Ang foundation na itinatag namin ay hindi lang ngayon para sa senior citizens. Simula na yon, ito na rin ang tahanan ng mga kwento ni Mang Andoy. Bibigyan namin ng scholarship ang mga kabataang nangangarap maging guro. Dahil sa kanya, alam naming may saysay ang bawat aral. Sa linggo matapos ang burol, sa mismong kalsadang pinag-alaya ng pawis, paninda at panalangin ni Mang Andoy, itinayo ang isang maliit na marker, simpleng semento, may inukit na pangalan at mga salitang humiwa sa puso ng lahat. Dito tumindig si Mang Andoy, bulag man sa mata, ngunit mulat sa kabutihan ng puso. Sa tabi nito, may maliit na metal tray na di kinakalawang. Hindi ito ginagamit bilang lagayan ng paninda, kundi lagayan ng mga bulong ng pasasalamat. Araw-araw, may naglalagay doon ng maliit na papel. May sulat ng estudyante, may liham ng vendor. Minsan ay simpleng salamat po. Samantala, si Silas Montenegro makalipas ang libing ay nagpatawag ng isang press conference. Lahat ay nag-akala, panibagong proyekto, pagbabalik sa negosyo, ngunit sa harap ng media, sa unang pagkakataon, tumayo siya at nagwika. Simula ngayon, ako po ay magbibitiw sa lahat ng posisyon sa Montenegro Holdings. Ang lahat ng bahagi ng kita ng aking shares ay ilalaan sa Andoy Foundation. Hindi po ako nagtatapos, nagsisimula lang akong mabuhay. Nagulat ang lahat. Isang milyonaryong tumalikod sa lahat upang yakapin ang buhay ng paglilingkod. Makalipas ang isang buwan, habang naglilinis si Gio sa marker ni Mang Andoy, may batang lumapit sa kanya. Kuya, si Lolo Andoy po ba talaga? Hindi na takot mamatay? Ngumiti si Gio at yumuko sa harap ng bata. Hindi siya natakot kasi sa bawat araw na may tinulungan siya, isang parte ng sarili niya ang nabuhay sa puso ng ibang tao. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Tumango ang bata at inilagay ang papel na sulat niya sa maliit na tray. At sa kalsadang minsang naging saksi sa pagnanakaw, pagtanggap at pagbabalik loob, nananatiling bukas ang pwesto ni Mang Andoy. Hindi para sa paninda,
kundi para sa alaala. Ang bangketa ay naging paaralan, ang tray ay naging altar, at ang bulag ay naging patunay na minsan ang pinakamalinaw na mata ay ang pusong marunong tumingin sa nakaraan at magparaya para sa kinabukasan. Wakas, kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat. Ang kwento ni Mang Andoy, ni Silas at ni Gio ay paalala sa ating lahat na hindi kailanman nasusukat ang liwanag ng tao sa kakayahang makakita, kundi sa tapang niyang tumingin sa kalooban ng kapwa. Sa mundong madalas puno ng ingay, galit at paghusga, minsan kailangan nating huminto, makinig at matutong magpatawad. At gaya ni Mang Andoy, ang gurong bulag ngunit mulat sa kabutihan, kaya nating tuminbig para sa isa't isa kahit simpleng paraan lang. Ang pagkakamali ay hindi wakas, kundi panimula ng pagbawi. Ang bangketa ay hindi lang daanan, kundi pwedeng maging tahanan ng pagbabago. At ang bawat pusong bukas magmahal ay isang pwesto ng liwanag. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong totoo, makabuluhan, at makakapagbigay inspirasyon. Ito ang alon ng istorya, kung saan ang bawat alon ng salita ay may dalang aral ng puso. Hanggang sa susunod na kwento.